ng ating mga kaibigan for our safety. Thank you. Before ka ba nag-vlog, nag-travel ka na o talagang sinadya mong mag-travel para sa vlog? I'm a vlogger who happens to be a traveler. So, before nag-travel na din naman ako, like, nagpunta na ako ng Hong Kong, Taiwan, and then, na-highlight na lang, doon na nag-start yung pagiging travel vlogger ko nung una ako nagpunta ng Pakistan. And then, nasundan na yun ng sunod-sunod na travel destinations kasi nagustuhan ng mga tao yung how I travel, na naramdaman nila na parang kasama ko sila. Tapos yun na parang umpisa nagsimula ako sa mga bansa na na-vlog ko na medyo parang somehow questionable sa Filipino standard na talaga dyan ka nag-travel, ba't dyan yung binisip mo? Hanggang sa nag-explore na ako yung sa mga bansa gusto ko rin mapuntahan, yung mga bucket list ko na, and then eto na ako ngayon. Kailan nagsimula sa isip mo na i-pursue yung full-time talaga na travel vlogging? 2021, parang actually around 2020, iniisip ko na yung idea talaga ng pag-full time kasi parang ang plano ko sa sarili ko nung nagsimula pa mag-YouTube, ito yung pangarap ng lahat ng nag-YouTube eh. Pag nag-100,000 subscribers na ako, mag-resign na ako sa work, gusto ko na maging full-time YouTuber, parang ganyan. And then na-reach ko yung 100,000 2019. Pero hindi siya realistic pa. Sabi ko parang makakabuhay pero hindi makaka-travel, yung parang ganon. Yung 100,000 na subscribers? It depends on your views, parang ganyan, syempre. And depende sa style, sa pangailangan mo as a traveler, sa pagbabudget mo, ganyan. Para sa akin, hindi pa siya ganun parang worth it, or hindi ko feel na secured ako eh, at that time. So sabi ko, saka na. Pero at the following year, nakikita ko na ng potential. Parang siguro naaral ko na siya like as a business, the business model nung ginagawa ko para masustain ko yung pag-travel kasi as you may not know and as you know, mahal din naman ang pag-travel. And then 2021, siguro nagkaroon na kasi ako ng anxiety, depression sa work na I felt na taken for granted ako doon. Parang hindi ko na nakikita doon yung worth ko. And sabi ko, ayun yung pangarap ko nung bata ako magtrabaho sa radyo. And nakuha ko na yung pangarap na yun. And I think it's time to catch another dream. And which is yung pagiging full-time influencer. So prior to pagiging travel vlogger full-time, sa radyo ka nag-work? Sa radyo ako nag-work, sa IFM. Okay. And then, nagturo na rin ako before sa Pasig Catholic College. Dami ko nang pinasok na trabaho. Like writer, researcher, events host, events manager, ganyan. Hanggang sa, syempre, yun yung mga paraan ko dati para makapag-ipon ng pang-travel. Oo. Tapos, nung naging full-time naman na, kailangan ko lang mag-strategize, mag-budget, magplano ng maayos para maging sustainable yung ginagawa ko. So that was 2021? 2021, nag-start ako mag-full-time na talaga. As in, nag-quit ka na talaga? I quit my job. Bago mag-lockdown yung Manila, lumipad agad ako papuntang Morocco. Nagstay ako doon ng 3 months. After Morocco, nagstay ako ng 9 months sa Dubai. Tapos, nag-India ako. Tapos, doon lalong sumabog yung YouTube channel ko. Tapos, nagdire-diretso na siya ng Southeast Asian countries. Kasi dati hindi ko binibisita yun eh. Kasi ayoko talagang bisitahin yung mga bansa na kamukha ko lang din. Oo. Pero feeling ko dahil established ako, dahil na TV pa yung pagpunta ko sa India, nag-Southeast na ako. Tapos parang sabi ko, okay, ang papanoorin ng tao is yung travel ko na dahil andito na, well established na, naiupo ko na sa trono yung pangalan ko sa traveling. Tapos dun na, after naman nun, syempre yung contrast naman ng parang India, Southeast Asian, inangat ko naman sa Europe. Parang try lang naman yon pero dininig ng Diyos, ganun. So okay, nakapag-Europe ako, hanggang ngayon dire-diretso na siya. Ano sa tingin mo ang isa sa mga factors o pinakamalaking factor kung bakit biglang pumutok ka or biglang dumami yung followers mo? Kasi marami naman nagka-travel vlogging ngayon na Pilipino. Pero ikaw, isa sa pinakamataas sa buong Pilipinas. So, ano kaya yung ginawa mo na pwede rin sigurong gayahin ng iba na nag-aspire maging travel vlogger full-time? Siguro like for me, sa social media, hindi na naman to bilang travel influencer, no? Biggest factor doon is yung pagiging authentic. Magpakatotoo tayo kasi ang dami kasing nagpapaka-fake. Yung meron silang binibuild na image na alam naman natin hindi. 'Di ba? So
be true to who you are. There's nothing wrong with who you are. So, in-embrace ko lang kung sino ako, kung ano ako. As a traveler, hindi naman talaga ako yung mataas. Hindi naman ako yung sad-sad. Hindi rin ako yung very, like, pag pag-usap ko sa camera, hindi naman ako yung parang newscaster or parang gustong maging National Geographic. Hindi. Yung parang, kinakausap ko kasi yung audience na parang kaibigan ko. More than the viewers na nanonood ng mga video ko, para sa family ko talaga yan, para sa mga friends ko na nagtatanong sa akin kung ano yung nangyayari sa akin, anong ginagawa ko. So, that's how I did it. And consistency. You have to be very consistent. Like, sa videos, nakikita nyo parang sobrang dali, but the behind the scene of editing, yung discipline sa pagta-travel, discipline sa pag-shoot, discipline sa pag-i-edit, kailangan mong i-apply yan. Like, di ba, lagi tayo nasa beach, sama kita dito. Pero hindi naman lagi ako nasa sa beach nagtatakbo at naliligo. I have to do the work. So, kailangan ko mag-shoot. Mayroon kang kailangan i-accomplish kasi hindi na lang siya basta bakasyon. Hindi lang siya basta adventure for me. But it's for us. Me and for the audience. Kasi hindi lang ako yung, oo, may natutunan ako, may nakita ako. Pero kung ano yung nakita ko, gusto ko may i-share ako. Gusto ko yung tao, may natupupulot sila, natutuwa sila, or natututo sila. So, sana meron po kayo natututunan. Ganyan. Gaano naman ka-meaningful sa iyo ang maging isang travel vlogger? Kasi sabi nila, para maging meaningful yung buhay mo as a whole, kailangan may purpose. Mahal mo yung trabaho mo, meron kang purpose. So, as a travel vlogger, gaano ka-meaningful sa iyo personally ito? O talagang ano ba to, nagbibigay sa iyo ng sense of purpose and happiness? O ginagawa mo lang to dahil Job. Siguro, let's say, job, and alam naman natin na malaki rin yung kita dito. Sinasabi ko talaga, wag pera ang habulin. Hindi naman laging Pasko, hindi laging Lunes, hindi laging Martes. Umiikot yung mundo eh. So minsan, nasa taas ka, minsan bababa ka. Minsan mataas yung views mo, minsan mataas yung kita mo, minsan mahina ka. So hindi dapat yung pera yung motivation dito. Ako, honestly, gusto ko yung satisfaction pag naging masaya yung tao. Napapasaya ko ng comments, hindi naman ng pera lang eh. Alam mo yung pag nag-comment ng may natuwa siya, ang dami niya natutunan, nag-enjoy siya sa video, I feel accomplished. May natuto, merong napasaya. Alam mo, may mga nakaka-chat kasi ako mga subscriber na parang nagpapasalamat sila, na parang thank you so much na na-explore nyo po yung lugar kung saan lumaki yung tatay ko, na hindi ko mapuntahan. Or, Francis, thank you so much for bringing me there virtually kasi may sakit ako. I can afford to travel but my body cannot anymore. So, yung parang, naramdaman ko na parang naging instrument ako para ma-share sa kanila yung mga bagay na for all we know, hindi naman sa ibang tao, for a lifetime, hindi nila mararating. So, ako yung parang, like for example, mama ko, hindi na ako lalayo kunyari mama ko, hindi naman makakarating mama ko sa mga bansang lahat na napuntahan ko eh. Or kung mapuntahan man niya, hindi naman niya may explore yung mga lugar na yun eh. Kasi syempre, health-wise, wala naman siyang energy na ganun eh. Like ako, I'm just taking advantage of the energy that I have while I'm young. Kasi alam ko, as we grow older, nababawasan na yung energy, yung excitement, yung appreciation sa lahat. Alam mo yun? So, habang nandun pa ako sa stage na yun, ine-embrace ko lang. Actually, I'm trying to live on my present. Iniisip ko naman yung future ko, di ba? Pero, ayokong manakaw ko sa sarili ko yung chance na ma-enjoy ko yung now. Lahat tayo kasi sa Pilipinas, ito yung sasabi ko napaka-unfair, na lahat tayo is slave talaga ng trabaho at kahirapan. We have to work so hard in order to survive. Lahat tayo na survival mode. And at some hours or minutes na nanonood sila, it's somehow the escape na nabibigyan ko rin sila ng pag-asa na if I can do it, they can do it as well. Na parang, sino ba si Francis? Kung nagawa nga niya, ako pa ba? Ito, lalambot-lambot to eh. Titili-tili ito eh. Pag nakita na, natatakot, pero nakakarating ng Sulu, Pakistan, kung anik-anik, di ba? So, kung nagawa niya, at mag-isa pa siya, what more tayo? Alam natin mga Pilipino, we always go by group, di ba? Hindi naman popular sa culture natin yung solo traveling talaga eh. So, somehow, I feel like I'm making my new trail for this generation na you can do it by yourself, na it doesn't matter kung hindi ka ganoon kayaman. It doesn't matter kung hindi ka strong and masculine type of person. Like, you can be flamboyant, you can be curious, you can be like scared, but you still do it. Yeah.
Yeah, kasi syempre may mga solo traveler naman sa atin. Pero ikaw, pumunta ka sa next level na i-share. Hindi lang basta mag-travel ako solo, Ah, pero gusto mo rin i-share. Kaya nagkaroon ka ng impact. So since ito na yung ano mo, ito na yung sinasabing full-time job. ah. Ang tingin ng karamihan sa travel is vacation. So, pag mag-travel ka, masaya ka. So ngayon ikaw, Ang travel ko is ang travel mo is, for example, ako magplano ako, for example, or mostly, pupunta ako dito kasi bakasyon ako ngayon. Ikaw, parang baliktad na. Parang balik na talaga. kailangan pumunta ng Korea. Kasi daw pupunta ng Korea, wala akong content. Tama? So, ganun na ba yung mindset Ganun mo? ang mindset. So, ang motivation ko, gagawin ko na yan hanggat kaya ko pa. Una, kasi hindi ko nga alam talaga yung, ano yung magiging future ko. Paano kung bigla ako mag-asawa? Hindi ko alam kung magiging partner ko is gusto yung pagiging traveler ko. So, syempre, once na mag-settle down ka, you will settle talaga in one place. Hindi naman pwede nag-settle down ako at I'll go everywhere pa rin. Paano pag yung partner ko hindi? So, yun yung iniisip ko. So, yung mga bagay na kaya ko gawin bilang single at malayang lumilipad, lilipad na ako. And kunyari, for example, trabaho lang. Yes, may trabaho, pero hindi ko pa rin pwedeng tanggalin yung fun. Pero ang ano ko niyan, ang disiplina, bago ako mag-fun, kailangan ko muna gawin trabaho ko. Kunyari, sa isang Bali. Siyempre Bali, 'di ba? Meron talaga diyang party, ganyan. So hindi pwedeng mawala yung party dito. Alam ko masaya ang Bali dahil meron silang rich din sila sa culture, sa tradition, sa pagkain. At siyempre, andun pa rin yung fun. So kailangan hindi mawala yung fun. So gagawin ko muna yung dapat ko gawin. Kailangan ko mag-shoot ko, kailangan ko mag-shoot, mag-edit ko, kailangan mag-edit. And then there comes fun. Like for example, itong Bali ko talaga, 4th day na ako pumarty. First day ko pahinga, second day nag-shoot, third day nag-edit, fourth day doon lang ako nakapag-party. Ganon, parang may party. Minsan pa nga nangyayari, okay, basta this whole weekend, okay lang pumarty, basta nagawa ko na yung trabaho ko. Ganon, parang I see it like trabaho, pero kailangan ko lang i-time management para magkaroon din ng fun. So, nai-enjoy mo pa rin yung travel despite na full-time job mo na siya. Oo naman. Parang I'm so grateful na yung naging job ko is this. Kasi bilangin mo sa mundo, ilan lang naman yung nakakapag-trabaho talaga na parang hindi trabaho. Kasi kung isipin mo, parang hindi talaga trabaho. Pero naging trabaho siya dahil kailangan mangyaring output, kailangan ma-record, kailangan may mangyari, yung ganon. At tingin ko naman, syempre, pag nagbakasyon ka, maganda rin talaga na mag-relax. Pero at the same time, kung nakapag-relax ka na, at the same time may na-accomplish ka. Ang sarap. Kasi ang buhay hindi lang basta, sabi nga nila, pagka ginagawa mo yung purpose mo, mas nag-i-increase yung happiness mo. Hindi lang yung mga let's say hedonistic activities or parties, mga ganyan. So ikaw, parang yung pag-travel mo, may purpose. Kaya marami nag-aspire maging ganyan. Pag nakita nga nila yung video mo, sabi, sana ako na lang si ganyan. Nasa Korea na naman, pupunta na naman ng US. Pero behind the scenes, sabi nga nila, syempre may mga challenges yun. Ngayon, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yung, let's say, top challenges of being a travel vlogger na hindi lang basta rainbows and unicorns na nasa beach? Ano yung behind the scenes na hindi namin nakikita? Siguro ang pinakamahirap, for me, kasi sa akin, ako pa rin nag-edit. So gusto ko na actually maghanap ng editor ko talaga, to be honest. Maybe I will start small, I'll start soon. Pero ang pinaka-challenging is, pag nagda-travel ka, syempre limited lang yung time natin. Pero minsan kailangan ko pang mag-edit. Tapos minsan, limited lang yung time, yung shoot. So kailangan ko mag-shoot, tapos bila, aalis na, hindi pa ako nakakapag-enjoy talaga. Kasi parang, a-adlib muna ako. Hindi ko pa natatry. Ipapaliwanag ko muna kung nasaan ako, ano yung lugar na to. So sa ako itatry. Tapos bigla, ay, patapos na agad. Yung ganon, pag tour, kaya gusto ko rin DIY. Para at least, wala akong pressure sa oras ko. So parang, okay, I'll do it on my own time. Kaya I travel slow. Tuwad kahapon, magpapalipad ako ng drone. Siyempre, set up pa lang. Minsan matagal ako makain ng oras. So, set up, mag-a-adlib ako, magta-try ako ng something. Kasi kailangan, yun ang nangyayari sa vacations ko or sa like travel ko. Kaya siya mas nagiging masaya. Kasi maliban sa purpose na pasayin yung tao, no? Oo. Yung purpose na pasayin yung tao comes from the purpose na kailan may gawin ako. Oo. Yeah. So yung gagawin ko, yung activity, it's trabaho, pero somehow it's fun to do something. Like, okay,
I will eat something I've never tried or try some experience na hindi ko pa nasusubukan. It's work, but it's fun. Merong purpose din na parang kung hindi ako travel vlogger, sasabi ko nga, baka less yung enjoyment. Okay. So parang nabaliktad na. Ang ano ng iba, kung hindi ako magva-vlog, mas ma-enjoy ko kasi walang distorbo. Alam mo yun? Mas savor ko. So yun ang next tanong ko actually na tingin mo ba nakakahadlang sa Hindi. pagsisavor mo ng moment yung pagkakain? For example, kakain ka ng let's say, nasi lemak. Ang sarap. Kailangan pa mag-video. Hassle lang Kaysa yung kainin mo na lang. hassle lang yung mag-set up. Pero because of pagbi-video, nagkakaroon siya ng ano kasi yung parang kasi feeling ko boring ako eh. Feeling ko boring ako, like gusto ko talaga yung parang uupo lang dito. Ayun yung relaxation lang na gusto ko. Pero yung fun comes like pagpupunta sa tubig. Ayun yung activity na ginagamit sa vlog. Ayun yung activity that makes traveling more memorable kasi merong experience. Pag bakasyon lang talaga, wala akong gagawin. Uupo lang ako dito. Titingnan ko lang yan. Ganun yung parang normal mode mo. Oo, normal. Wala Without the camera. I-appreciate ko lang, tahimik lang. Which is good, di ba? Kasi Oo. savor mo. Oo, as in, yun talaga savor lang. Pero activity, experience-wise, memories-wise, wala masyado. Yun. Kasi nakaupo lang ako eh. Gusto ko lang papanoorin ang lahat. Lagi ako pinapanood, so minsan gusto ko lang yung nanonood. How do you deal with ano naman? Siyempre, ano naman ito, hindi naman ito maiwasan. Yung bashers. Criticism. So, Hindi naman mawala sa internet Oo. kahit sino ka pa. Oo. Meron ka talagang bashers. Oo, So totoo. ikaw, for sure may bashers ka. Oo. How do you deal with that? nagre-renew dapat sila ng kontrata. Hindi, sa akin naman, ay, hindi naman nila ako kilala kasi. Kaya, naiintindihan ko yung mga, mula nung naging influencer ako, naging public figure ako, naiintindihan ko yung mga public figure na sometimes they are criticized for something. Like, hindi talaga naman natin sila kilala. Mga alam lang natin is yung narinig natin na balita, ganyan, or napanood natin ng ilang minuto. Pero hindi natin talaga sila kilala. Sometimes, nung una ako na-criticize, sabi ko sa kanila, parang, Na-hurt ka ba? gusto kong i-defend sarili ko, pero hindi ko ma-i-defend sarili ko, ang dami nila eh. Alam mo yun, parang, ang nangyari, sige, okay lang, i-judge nyo na lang, okay. Pero naniniwala ko kasi na parang, hindi nyo naiintindihan, like, nung una ako nag-travel, siyempre, for me, it's a journey eh. So, nag-travel ako sa Pakistan, na-criticize ako nung umpisa akong nag-travel. Oo, inaamin ko na culturally insensitive ako. Pero, it's a journey eh. So, sa simula, ganun, and lahat ng character, may character development yan. Simula talaga, kasi nga bagong salta ako eh, bago yung ako sa traveling scene. So, hindi ko alam na parang, okay, you don't speak for the things that you don't like pala, or if you have nothing good to say, shut your mouth pala. So, hindi ko alam yung mga ganun. So yun yung mga lessons. na Oo, natutunan mo. like, hindi ko rin alam na, when you're in Rome, do as Romans do. Yeah, So, hindi yeah. ko alam yung mga ganun. Ako parang, like, I like to stand out, di ba? Alam mo yun yung, epal yung ano ko talaga, parang, bawal yung ganyan. Sige nga, subukan ko nga. Yung ganun. So, hindi ko alam. Eventually, you will grow thick skin as long as hindi naman naapektuhan yung family ko, Oo. hindi naapektuhan yung health ko, yung security ko, or personal life ko. Kung matapang kayo sa internet, di dyan lang kayo. Dyan lang naman talaga itapang nila dahil pag nakaharap mo naman sila, hindi naman nila kaya talaga may pagsabayan o may pagsagutan. And as long as kilala mo yung sarili mo, hindi mo gumatter yung opinion ng ibang tao. So masasabi mo ba ngayon na hindi ka na tinatablahan ng mga bashings? Hindi ka na ganun ka, hindi ka na na-hurt? Hindi naman ako na-hurt. Like, it's okay to have a wrong opinion. Okay, wrong. So yun, okay lang magkaroon ng opinion. Sabi nga nila I think Kanye West said this, your haters are your biggest fans. Kasi nga daw, yung mga tao They nag-hate, watch every move. subconsciously, gusto nila yung ginagawa mo, pero dahil hindi nila nagawa, nag-hate na lang sila, whether consciously or subconsciously. At the end of the day, hindi naman sila talaga yung pinakakalaban. Yung kalaban ko dito talaga sarili ko din. Kalaban ko yung katamaran ko, kalaban ko yung discipline na kailangan kong gawin. I'm not competing with anyone naman. Kahit kung makita nyong mali ako or meron ka nakita, it's me versus me. So, I have to do it, I have to recover, I have to improve it for me. Kasi at the end of the day, ako rin na makikinabang. Now, as one of the influencers for the travel vlogging in the Philippines, as isa sa pinaka-highest followers and reach, anong mga advice mo, especially sa mga nagsisimula o kahit yung mga nagsimula na dati na i-grow yung channel? Kasi nakaka-discourage din, diba? Na at tagal-tagal ko na hindi ako nag-grow, or anong mga, let's say, final message mo sa mga nag-a-aspire na maging tulad mo
na maraming reach, full-time, and nakakapunta sa iba't ibang lugar? Ako, assess yourself. Mahilig kasi ako mag-assess. You have to assess, tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung audience ko? Tama ba yung video yung ginagawa ko? Know who you are and sell what you know that people likes about you. Kung gusto ng tao yung personality mo, go, but do not rely on one card. Kailangan meron ka iba-ibang laman. Parang, kung tutuusin, parang si Francis matapang, malande, funny. Ano yung pwedeng ipamato mo? Paikuti mo lang, don't rely on one card. And then, consistent. Be consistent. Mahirap talaga na gawin lahat. Pero, magbigay ka ng oras sa sarili mo. Like, sabihin natin, 3 years. Actually, 3 years ibigay ko sa sarili ko nun Okay. On my 3rd year, doon din naman siya nag-hit. So, just don't give up. And ito yung mga ano namin, mga quote namin sa sarili namin, mga Okay. mantra namin. Sige. Opportunity comes to the bolder ones. So, pag andyan yung opportunity, go grab it or make the opportunity. Second is strike the iron while it's hot. Pag nandyan na, don't stop. Don't stop hanggang sa sumabog yung following. Okay, thank you so much, Thank you so Francis. much. Thank you so much.